against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po. Teka lang, ulitin natin. Ito. Ang sagot ko dyan is nagsimula naman lahat yan nung impeachment, di ba? Nako. Dahil October pa lang, nung nag-filing pa lang, alam na natin kung sino mga kandidato, di ba? So noon pa lang, tatakbo na kami ng surveys. October, November, December, January, February. So every month may survey tayo. So nakita natin na right after final yung impeachment against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po dyan dahil hindi ako pabor doon sa impeachment. Nakita Ano? Hindi ka pabor? Leader ng campaign manager ng alyansa ng mga manggagamit at mambubudol. Hindi pabor sa impeachment ni VP Sara. Ano? Toby Tiangco, hindi pabor. Naku, breaking news yan mga kababayan. Mismong si Toby Tiangco, hindi ho pabor dyan sa impeachment na yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Mismong campaign manager ng alyansa ng mga mambubudol. Di ba? Ganyan nung sila sa loob. Yan dyan nakikita ng ating mga kababayan kung gaano ka-weak itong si Marcos Jr. Kay Tatay Digong, hindi po pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan eh. Para mga walang yagbuls itong mga to eh. Tipong tapos na, talo na kayo. Huwag na kayo magsisihan. Lalo lang lumalabas sa mga kahinaan yun sa social media. Lalo imbis na sa 2020, kahit papaano, meron pa kayong mabudol. Pero sigurado, kung wala kayong nabudol ngayong 2025, sa bagay, wala na nga rin para sa politika itong mga itong mga loyalista nga at mga talyanista. Wala na yan. Kumbaga, sinamahan kayo ng mga Duterte at noong nanalo kayo, dinispatcha nyo yung mga Duterte pero hindi nyo pa rin madispatcha hanggang ngayong mga panahon na to. Kayo ang nadispatcha, ngayon yung mga sinamahan nyo makakaliwa at mga pinklawan at mga dilawan, maiitsipwera kayo dyan. Ngayon, kanino na ang focus? Kung sakaling ma-impeach si VP Sara, sino magbebenepisyo? Anak ng toko, miscalculated yan. Hindi nila natansya ng maigi kung anong magiging outcome nitong ginagawa ng mga to, ng mga kabangagan dyan sa House of Representatives. Sige, tanungin ko kayo ngayon mga kababayan. Kung sakaling ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, sino ang makikinabang? Mga talyanista? Mga loyalista o yung mga dilawan na tatayong prosecutor dyan sa impeachment na yan na sila ang magpapabida at magpapabibo. Again ulitin natin. Yung mga tatayo na prosecutor dyan sa impeachment ni VP Sara, mga kung tawagin yan yan yung mga main man, yan yung mga leading man, yan yung mga best actor dyan sa mga partido na yan, dyan sa mga dilawan, dyan sa Pinglawan, si Leila de Lima, si Chel Jokno. Yan yung mga pinapatakbo nilang mga pagkasenador. Ngayon, sa administrasyon, yung mga datihang congressman, kagaya nitong si Roch Gutierrez, kagaya nitong si Jinky Luistro, wala naman huyang mga yan. Hindi naman sila magbebenepisyo kasi hindi naman sila nagnanasa na mataas na pwesto sa pamahalaan sa mga susunod na panahon. At hindi mananalo yung mga yan. Si Jinky tatakbo ng senador. Hindi Kumbaga, nakapasubo na sila dyan. Yan ang binigay na task sa kanila nitong si Tambaluslos. Kaya yun ang gagawin nila. Pero talaga ang makikinabang sa lahat ng kabalbalan na to, walang iba kundi yung mga Pinklawan at mga dilawan. Sa bagay, pagdating naman nga naman sa Bardagulan, kung atin titignan talaga, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil nasaksihan natin yan, yung mga Pinoy Ako Vlog, yung mga yan kahit pa paano, meron pang, kumbaga nakikipag-argumento pa yung tipong pagka nagkakaroon na sagutan sa social media, kahit papaano talagang meron bang sapakan na nangyayari. Pero dito wala mga kababayan Yung mga loyalista at mga ensaymada, kahit mali na pinagtatanggol pa nila, kaya yung mga argumento nila puro sabaw-sabaw. Na nag-solidify yung Mindanao. Meron na silang pinaglalaban na cause ngayon. May dahilan kung bakit solid dapat ang boto nila doon sa mga kandidato nila. Okay? So nagkaroon ng solid vote. Instead na kung walang impeachment, pipiliin nila, ito gusto ko to sa kabila, gusto ko to dito. Di ba normally ganyan naman talaga yung mga tao, hindi naman sila nagboboto ng solid Hindi naman sila nagboboto ng solid ticket. Pili nila kung sino-sino gusto nila. Pero makikita natin doon na talagang nag-solidify. Nag-solidify talaga. Kaya nga kung makikita nyo, inaamin. Sa tingin ko, itong si Toby Tiangco, uling pagiging
Huling pagiging manager ko na to, di ba? Ayaw, sa tingin ko ayaw na mag-manager. Huli na yan, brad, ha? Huwag ka na uulit. Ko, at ngayon ko lang sasabihin, siyempre nung kampanya, hindi ko naman pwede sabihin to, na isa lang yung naging rally namin doon sa Mindanao. Because, mahihirapan kami mangumbinsi ng tao doon sa Mindanao. Kaya, kung meron ka 90 days, bakit ka yung sagot ko dyan is, nagsimula naman lahat yan nung impeachment, di ba? Dahil, October pa lang, nung nag-filing pa lang, alam na natin kung sino mga kandidato, di ba? So noon pa lang, tatakbo na kami ng surveys. October, November, December, January, February. So every month may survey tayo. So nakita natin na right after final yung impeachment against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po dyan dahil hindi ako pabor doon sa impeachment. Ay, umulit na pala. Umulit na. Sorry. Nawala sa focus. Umulit na, sorry naman. Dito na ho tayo mga kababayan. Ika nga, rekta ho tayo sa main event. Ika nga, dito sa naging interview. Hindi, ano muna natin itong post na to galing sa Manila Bulletin. Ano ho ba nga nakasulat dito sa post na to? Ito. Manila Bulletin. Kulang ho kasi yan eh. Teka lang, hanapin natin yung kompleto. Ako, itong si Jude Asidre, nag-iingay na siya. Ito ho, Navotas City Lone District Rep Toby Chanco has blamed the impeachment case against Vice President Sara Duterte as reason for the administration's Senate bets subpar performance in the May 12 election, particularly in Mindanao. Ano yan? Hindi lang yung impeachment ni VP. Bago impeachment ni VP, bago pa yan, hindi lang yung impeachment talaga ni VP, yung pag-kidnap ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung talaga ang breaking point. Yung kay VP Sara, okay, nagalit yung mga taga Mindanao, nagalit yung mga Cebuano, yung mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Nagalit sila dyan. Pero napuno sila noong, kumbaga, sumobra na itong administrasyon na to. Si VP dito, nai-impeach. Tatay Digong, kinidnap ng administrasyon, pinadala sa The Hague, Netherlands. Yung mga ganong klaseng panggigipit, hindi ho nakakapugi kay Marcos Jr. At ngayon naman, yung kay Harry Roque, yung ginagawa ho nilang paggipit sa kanya, hindi rin ho nakakapugi, hindi rin nakakabango yun. Ano yan, kumbaga, band-aid solution yan sa mga isyong kinaharap ng ating bansa. Kumbaga, diversionary tactics. Pero wala hong magiging epekto yan sa approval o trust rating nitong si Marcos Jr. Hindi natin maintindihan kung anong iniisip ng administrasyon na to. Na yung mga ginagawa nila na yan, kagaya kay Spoksari, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay VP Sara, hindi ho makakapagpabango sa kanila sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung sino man na nagpapayo dito kay Marcos Jr., galing-galingan mo pa ang pagpapayo sa kanya. Ganyan ho talaga ang buhay, ika nga. Nung pagpasok ng dalawang itong alliance, itong unity team na to, akala natin talagang yun na yun di ba? Excited na sambayan ng Pilipino, ang madlang Pilipino, bigla-bigla magkakaganito lang ho pala. Eto, pakinggan natin itong interview dito sa dito sa DCBB ha. Pakinggan natin to. Okay? Good morning. Yes, good morning. Good morning, Kathy. Okay, sagutin mo na at ano nangyari sa Mindanao bilang campaign manager po ng mga kandidato ng alyansa. Parang nasisisi ho yata yung mga campaign manager. Kayo, isa na. Kong, anong nangyari sa Mindanao na 0 vote sa ilang, lalo daw sa BARMM? Okay, unang-una, alam naman natin kung ano yung nangyari doon sa Mindanao, no? This all started noong nag-file ng impeachment, no? Alam nyo, bago pa lang simula ang surveys, ang eleksyon, nagpapa-survey na kami, di ba? From November, December, nagpapa-survey na kami. So natatrack talaga namin yung Mindanao. And as soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma, sa tingin ko, hindi dapat tinuloy, pinakita ko na sa amin lahat na nagsosolidify yung Mindanao. Okay? Ibig sabihin, talagang ang boto nila doon, kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursonada nila, naiba
yung pagpili nila ng kandidato doon, ang pagpili nila ng kandidato doon ay kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. So nag-solidify yung Mindanao. Noon pa lang nakita na. So yun, talagang yun, self-inflicted yun eh. Hindi dapat nangyari yun eh. Diba? Okay. Pwede kung hindi i-file yung impeachment, bakit ba pinilit-pilit yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So ganun nga yung nangyari, di ba? Pero pinilit nila yung impeachment. So bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong naninisi dito sa akin eh. Di yung mga gumawa ng impeachment. Nako, sino bang gumawa ng impeachment? Sino bang naninisi dito kay ano? Yung bang nagmamakaawa? Yung nagmamakaawang si Tambaluslos na talagang please lang, vote straight, alyansa. Kailangan natin sila. Natalo yung mga taga-alyansa. Ngayon sinisisi itong si Toby Chanco. Tandaan nyo mga kababayan, ano lang ba ang kayang gawin? Kahit gaano nyo papakagaling ang campaign manager nyo. Kahit bigay nyo ng pinaka-the best na campaign manager nyo, kung yung mga amo nyo, ika nga ang administrasyon, puro sabaw-sabaw ang mga pinaggagawa, kahit ibigay nyo pa yung pinaka-mahusay na campaign manager, hindi yung makakapagtrabaho ng maayos yan. Mantakin nyo, panahon ng kampanya, biglang guguloy ng mga congressman, i-impeach natin si VP Sara. Anong resultang hinahanap nitong mga individual na kagaya nitong si Tambaluslos yan sa nagdaang eleksyon na yan? Sa tingin mo ba nila, dyan sa ginawa nila na yan dito kay Vice President Sara Duterte, ganun-ganun na lamang, wala nang gante yung mga taga-suporta nitong si VP. Expect ko kasi nila, siraan si VP, as akusahan ng kung ano-anong kasinungalingan, tapos, kumbaga sumugalo sila sumugalo talaga sila. Siniraan nila mula 2023 hanggang 2024. Tinignan nila kung ano magiging timpla ng ating mga kababayan. Kaso ang malupit ho dito, yung pinakahuling approval at trust rating netong si VP Sara, yun ho talaga ang nagbigay ng mensahe sa kanila na hindi nyo panahon ito. Hindi nyo masisiraan ng ganun na lamang itong si Vice President Sara Duterte. Sana sa mga dilawan at mga pinklawan, yung approach na ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr., kung sakaling kayo man ang titimon dyan sa House of Representatives, o kayo man ang magpapayo dito kay Marcos Jr., galing-galingan nyo ang pagbibigay ng advice sa kanya. At huwag yung tipong atake kagad dito kay VP, hindi yung gagahan na yun. Yung tipong confidential fund, wala namang naniniwala kasi yung approval at trust rating, yung trust rating pinag-uusapan dyan pinakamataas pa rin na opisyal ng pamahalaan na merong trust at approval rating, itong si Vice President Sara Duterte, ang merong pinakamataas. Kaya yung ginagawang approach nitong ang pangalan ito? Itong si Suarez, yung si Tambaluslos, yung kanyang mga deputy majority speaker, walang kwenta. Yan si Dilipe, tignan nyo, talo din. Diba? Para meron silang, hindi sila naman ang masisi. So doon nagsimula yan. Okay. In fact, if you will notice, alam ko naman na may problema sa Mindanao Kaya kung titignan nyo sa campaign, iniiwasan ko na lang yung tanong na kung ilang pa rally sa Mindanao. Pero isa lang ang ginawa namin rally doon because alam ko yung problema. Di naman ako sa problema doon sa Mindanao. We concentrated doon sa lugar na sa tingin namin makakakuha kami ng boto. Wala namang dahilan bumalik pa kami sa Mindanao. Alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon dahil ang tao doon kung sino ang no to impeachment, yun ang iboboto nila. So hindi na ho nakaikot ang rally ng alyansa sa Mindanao dahil tanggap nyo na talo, ganon? Isang beses lang. Isang beses. Pero dahil nga aminado na kayo, natalo kayo sa Mindanao. Kung walang ginawang ibang hakbang para ito ay mabaliktad? Hindi. Ang ginawang hakbang doon is for the candidates to campaign by themselves. Kasi pag nakikita nila na 12, sinasabi nila itong 12 to, ito ay ito malamang ang bobot. Ganun ang isip nila, di ba? Ito yung 10 anti-administration, ito yung Duterte 10. Ito boboto for no, di ba? So para makasingit-singit yung mga kandidato, ang in-advise namin sa kandidato, pumunta na lang kayo doon. Huwag na tayo ang buo na pumunta doon as alyansa kasi iba yung tingin nila doon. So ganun ang strategy.
So aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Di ba, we try to address the problem, pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At kung na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. Kong Toby, yung... Anak ng tokwa. Binalaan na pala kayo nitong si Congressman Toby Tiangco na huwag niyong i-impeach si BP. Tigilan niyo yung mga kabalbalan niyo na yan. Ngayon, ang kabayaran, hindi pa tapos yan. May iyang ano na yan, yung pagkatalo nitong na mga kandidato ng taga-alyansa. Yung dalawa, yung tatlo na yan, si Cayetano, si Soto at yung si Lacson, hindi naman talaga kandidato ng alyansa yan. Kahit walang alyansa, mananalo yung mga yan. Merong makinarya, may name recall, sikat ang apelido. Diba? Ganun ho sila mga kababayan. Yung kasi mga binay, ang pangit ng kredibilidad niyan sa mga ordinaryong Pilipino, mga pamilya, away-away. Diba? Ganun ho sila. Tapos yung meron pang mga issue yung si Jejo Marbinay noong mga naunang panahon. Yun natatak sa utak ng mga Pilipino. Pero ito kasi mga Cayetano, kahit pa paano, talagang, tsaka yung pagsasalita nitong si Senator Alan Peter Cayetano nung dinakip tong si Tatay Digong, meron din ng impact yun. Kumbaga, okay, i-consider yung ibang yung ibang bumilib dito kay Sen Alan na yan si Pia, i-consider natin yan, di ba? Ganon noon naisip ng iba nating mga kababayan. Pero ang sinasabi natin dito, yan ang kabayaran. Diyan sa ginawan lang kay BP Sara. Ano ho yan? Kumbaga, ito na yung maniningil na ang sambayan ng Pilipino. At yung sa nagdaang eleksyon na yan, medyo kulang pa ho ang bayad ng administrasyon na to. Malaki-laki pa ang kulang nila. Una sa lahat, kailangan munang makauwi dito ni Tatay Digong. Makulong yung mga nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa daing Netherlands o kung kailangang turuan ng leksyon, kung ano mang klaseng leksyon yan, bahala na ho sila. Pero atin ho dito, kailangan merong managot. Merong managot doon sa mga kumidnap, dumukot kay Tatay Digong. Lalo na yung maangas na pulis na kakaladkirin ko yan. Hintayin mo lang magpalit ang administrasyon. Maraming kakaladkad sa iyo, Brad. Kung magkakanya-kanya sila, alam naman nating ang realidad sa lokal, dapat may bit-bit silang tulong. Nagkulang ba sa campaign funds na dala yung mga kandidato para kahit papano? Di ba? Yun katotohanan naman yun na sa lokal para kasama sa panliligaw, mag-iwan ka ng maitutulong mo din sa kanilang lugar. Okay. Yun, siyempre, meron kaming ginagawang pakikipag-usap sa mga governors na nakikiusap kami, di ba? Kasi, okay, pupunta ka sa lokal. Yung lokal, apektado rin eh. Di ba? Yung lokal, apektado rin sila nung mga nagsasabi na wag iboto yung mga kandidato ng alyansa. So how can they go out in the open kung pati sila malalagay yung sarili na sa risko, di ba? Maging practical po tayo. Dahil kandidato rin sila. May kandidato rin sila, di ba? So maging practical po tayo. Hindi naman yung mga lokal tumutulong naman yan at because of yung dala mo, di ba? Merong mga pakisama yan, di ba? Sa tagal ng panahon na sila ay nanunungkulan dyan. May mga pakisama, pero ang problema nila, pag sila nag-out in the open, pati sila madidelikado dahil may kandidato sila. So saan ba talaga nagsimula yung problema, di ba? So ang gumagawa ng mga kwentong ito, yung mga hindi nila masagot, bakit ba nila tinuloy yung impeachment? Okay. Congressman, yung pong Talagang itong si Congressman Toby Tiangco, konbinsido na ho talaga siya. Ika nga, dandil na siya. Na yung dahilan kung bakit natalo yung mga kandidato ng taga-alyansa dahil doon sa ginawang impeachment laban dito kay VP Sara. Yun ho talaga yun. Magaling itong si Congressman Toby aresto kay dating Pangulong Duterte. Isa rin po ba ito sa mga salik kung bakit malaking hamon sa kanila yon? Kung bakit talagang nilaglag kumbaga ng Mindanao yung mga kandidato ng alyansa? Yes, admittedly, no. But the reason why I cannot comment doon sa pag-aresto, number one, hindi ko alam yung circumstansya sa likod nun. Okay? Hindi katulad ng impeachment, ito pwedeng maiwasan eh. Yung pag-aresto, hindi ko masasagot sa inyo kung may paraan bang maiwasan yon. Kasi international. Ang assumption ko, walang paraan na maiwasan yon, kaya talaga napilitan ang administrasyon na ipadala doon. Pero yung impeachment, alam ko po kung ano nangyari dyan. At yan,
talagang hindi dapat nangyari yan. Kasi ano yun hindi naman talaga dapat nag-impeachment. Diba? Isipin mo huling araw namin sa Congress, mag-i-impeach ka. Bakit? Bakit? Anong hinahanap mong gulo? Kung meron talaga sila, yan talaga yung mga kasama mo dyan sa House of Representatives. Dapat kasi, ito rin yung mali dito kay Toby Tiangco Bakit ka ngayon nag-iingay? Diba? Malay ba namin hindi ka pumirma pero isa ka doon sa mga masaya nung na-impeach si VP Sara? Hindi ko natin alam. Hindi ka pumirma. Ngayon mo na lang sinasabi na kontra ka dyan dahil natali mga kandidato yun. Ang bottom line dito, congressman ka. Kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, anong mga panahon na yon? Anong ginawa niya? Tinayuan niya, nagsalita siya na yung impeachment na yan, pawang kabalbalan ng administrasyon nitong si Speaker Martin Romualdez. Diba? Ganun ho yun mga kababayan. Pero ikaw, anong ginawa mo? Nanahimik ka lang. Sumabay ka lang sa agos. Marami namang hindi pumirma pero gusto rin nila. Kumbaga, alam na nilang mai-impeach kaya hinayaan na lang na mai-impeach si VP Sara. Pero kayo, kung talagang ayaw mo yung impeachment ni VP, nagsalita ka. Sinabi mo sana, yun na yung panahon para makapagpapogi ka sa bagay. Campaign manager ka ng alyansa, tapos magsasalita ka ng ganun. Baka babatukan ka ba ni Tamba? So kung hindi natuloy impeachment, mas madaling manligaw sa Mindanao, Kong? Yes, definitely. Tapos sasabihin nila, tanungin mo sila, ano bang reason bakit tinuloy yung impeachment? Nag-interview naman kayo ng mga pumirma sa impeachment. Ano sinasabi na? Napilitan sila, di ba? Nako. Okay. Cebu, bakit ganun sa Cebu? Napilitan pa rin. Ngayon, hindi na lang rumor yun. Hindi na lang sa atin nanggagaling na hindi kasi inipit yung mga congressman na yan kasi ganito nangyari dyan. Di ba? Yung mga pondo niyan hindi mabibigay pagka kung sakaling hindi sila pumirma dyan sa impeachment na yan. Ngayon, hindi na lang sa atin nanggagaling. Nanggagaling pa mismo doon sa campaign manager ng alyansa na talagang nagkaroon ng pilitan dyan sa impeachment na yan. Hindi ba kulang ang pasayo dito? Ng mga pumirma sa ibig sabihin yung impeachment ba ay talagang kailangan? Talaga bang may clamor? Wala namang clamor dun Kong, sa Cebu, ano bang ginawa na dun sa impeachment? Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami pumirma sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin. So, ibig sabihin, may clamor ba yun? Pusang loob ba yun? So, ginawa nila, isisisi nila sa ibang tao. Naku, nyo naman sisihin to si Congressman Toby Tiangco. Huwag nyo sisihin. Kayo may gawa niyan Nagsalita ng INC, nagsalita ng KOJC, nagsalita ng marami sa ating mga kababayan na ayaw nila impeachment. Pero tinuloy pa rin nila. Ngayong natalo yung mga kandidato nila, binabanatan nila yung campaign. Hanggang saan ba ang kayang gawin ng isang campaign manager kung puro sabaw-sabaw ang administrasyon? At saka, bakit nyo sisisihin? Hindi ko pinagtatanggol si Toby Tiangco. Bakit nyo sisisihin itong si Toby Tiangco? Punta na lang tayo dun sa approval at trust rating na itong si Marcos Jr. Magkakaalaman tayo doon. Yun kasi ang magkukwento kung gaano kalakas ang endorsing power nitong si Marcos Jr. Yun kasi magdi-decision doon. Kung yung approval at trust rating mo sabaw-sabaw, tapos magi-endorse ka ng mga kandidato ng pagkasenador, ngayon hindi nanalo, sisisihin mo yung campaign manager mo. Kung ako sa'yo, Toby Tiangco, umalis ka na dyan, pero hindi ka welcome sa PDP Kala mo kung ako mayar. Bala ka, mag-apply ka doon, pero the mere fact na alam mo na nakabalbalan yung impeachment na yan at hindi ka nagsalita, meron ka rin problema. Ayoko yan, hindi ako pumirma. Loko-loko. Okay, Kong, tinatanong ko yung sa Cebu, anong nangyaring performance naman ng alyansa doon? Napabayaan din ba yun, Kong? Hindi, alam mo. Lang yung igan to napabayaan din. Ang konteksto, ang optics, ang dating parang ang pinapakita nila, pabaya itong si Toby. Mga kababayan, kaliwat ka nang naglalaki ang mga rally. Kung ikukumpara natin yung mga rally natin dyan sa PDP, doon sa mga rally ng taga-alyansa, nako, wala ho. Dumilang sa kuko. Nakita nyo yun? Stage sa gitna, di ba? Stage sa gitna. Ganito yung setup nila, parang presidential election. Stage sa gitna. Waiting area dito, tapos yung tech nandito sa kabila. Hindi, napansin nyo ba yun? Pansin nyo ba yun?
Stage sa gitna, habang naghihintay yung mga unggoy na senatorial candidate, nandun sila sa gilid. Yung mga pamilya, mga staff, parang yung presidential election. Ganun na setup. Ngayon, ito center stage, side stage. Ang lalaking mga sortie ang nagkaganapan. Ang mga nangyari nung nagdaang eleksyon. Hindi nyo naman pwede sabihin na nagpapayaya si Toby Chanko. Anak ng toko. Yung mga nagdadatingan, meron pang BBM. Meron pa ganun, meron pa nagchat-chan-chan. Ano, nasaan na nagchat-chan-chan? Ang toko. Yung last 2 minutes, magkaano sila, kumbaga magmamaniobra sila o maniobra sila. 20 pesos na bigas. Ano nangyari sa 20 pesos na bigas? Night, anak ng toko. Pinatigil ng Comelec. Ano nangyari? Yun. Imbis na ikabuti ng administrasyon yung galaw na yun, baka lalo pa nilang ikasama. Kaya okay na rin siguro yun na hindi tinuloy. Pero tayo gusto nating maituloy yun kasi kaysa kurakutin, sa bagay, kaysa saan ho natin tignan yung mga opisyal ngayon sa pamahalaan, talagang mga magnanakaw ho yung mga yan, sa totoo lang. Wala ho tayo maaasahan, mapunta ho tayo sa proyekto, magnanakaw yung mga yan, mapunta ho tayo sa ayuda, magnanakaw yung mga yan, magpupunta tayo doon sa subsidiya sa bigas, merong kikita at merong kikita dyan. Sigurado ho tayo dyan. Kaya anong pinakamagandang magandang gawin ngayong mga panahon na to? Ika nga ho nila, kapit lang, ha? Kapit lang ho tayo mga kababayan. Igan, ang Mindanao includes all Cebuano speaking. 'Di ba? Yan ang ano nila eh. 'Di ba? Yan talaga. So yung mga Bisaya. Hindi, ang ano nila definition nila doon is Cebuano speaking. Cebuano speaking. Okay. So talaga may malakas ang simpatyan yan. Okay, base po doon sa mga nabanggit nyo kanina, united po ba yung administrasyon sa ngayon matapos itong eleksyon? Nag-usap na ba kayo ng Pangulong Bongbong Marcos, Kong? Yes, nag-usap kami. Ano reaction niya rito sa performance doon sa Mindanao at Cebu area o Visayan speaking area? Hindi, ang panapag-usapan sa tingin ko, walang mali ang si Marcos Jr. Kasalanan lahat itong si alam mo, it's a privileged conversation. Okay, sorry. You allow me not to disclose yung... Pero ibig sabihin, napaliwanag yung posisyon nyo as campaign manager, no? Hindi namin masyadong napag-usapan yung Mindanao. Because honestly, di ba? Ito, everyone can attest to this. Hindi naman tayo yung campaign manager na nagmamarunong. Sinabi ko talaga kay Presidente, Sir, yung Mindanao, hindi ko po kabisado. Hindi ko po alam ang politika dyan. Hindi ko kabisado yan. Oo. So, inamin ko yun sa kanya. Opo. Inamin ko yun sa kanya. So, talagang nag-concentrate tayo doon sa tinatawag na market votes. Yung pwede namin kumbinsihin sa pamamagitan ng rally, pamamagitan ng TV ads, at yung messaging, no? Doon po tayo talaga nag-concentrate. Pero alam talaga natin yung problema. Kaya nga hindi na tayo... Kasi tingnan mo, Igan, di ba? Ang kandidato may 90 days. So sa bawat araw mo, bakit ka pupunta doon sa Mindanao na mahihirapan kang kumbinsihin yung tao? Bakit hindi ka pumunta doon sa lugar na madali mong makumbinsi yung tao na bumoto? Na undecided pa. Hindi na undecided. Yung magaan ng loob. Di ba sa isang araw, doon ka ba pupunta sa isang lugar na mabigat mo kumbinsihin o doon ka ba pupunta sa lugar na magaan ang loob ng tao sa iyo? So syempre, yun ang pinupuntahan namin at syempre yun din ang binibigay namin dato sa mga kandidato. Kasi ang bawat isang kandidato, iba-iba, di ba? 12 po sila. Hindi naman lahat sila pareho ang lugar kung saan sila may soft votes o kung saan magaan ang tao sa kanila. So binibigay yung dato sa kanila para yun ang maikutan. So as campaign manager, hindi nyo tinipid yung campaign funds ng mga kandidato, Kong, ha? Yun ang mga naririnig na binabato sa inyo ngayon. Okay, kasi ngayon nakikita ko na ganitong kalaki yung campaign funds ang namin dinala. Okay, I will make it very clear. Ako po ay nag-submit ng budget. Ang liniwanag ko ulit ay ayoko humawak ng pera. So ang campaign budget nung in-approve, meron kaming kahero, at kung ano lang yung nahandoon sa item, yun lang ang pwedeng i-release direkta doon sa nakasulat na entity sa budget. At hindi ko nung nagdadaan sa akin, ang approval ko lang is when to release. Okay? When to release. So wala pong nagdadaang